Magandang araw po at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi. Andito naman po tayo sa AMV o Aboy Mix Videos. Ngayon po ay maiba naman tayo. Re-review po natin itong isang collectible item na to. Ito po ay yung Monster toy. Ito yung tinatawag na model ng sikat na movie ngayon na pinapalabas sa Amerika, sa tingin ko sa Amerika, pero wala pa po dito sa Pilipinas. At ito po yung movie na tinatawag na Godzilla -1. Balita ko, ito ay blockbuster na po at marami na pong tinalo ito. Movie of the year na po ito with regard sa Monster movie. So sa Pilipinas, hinaantay po nating ipalabas yan dito. At sana nga ipalabas, may mga petition na po na gusto talagang ipalabas yan dito na nire-request, ano. So ito pong toy na to ay isang collectible item kasi wala pa pong nakita na nag-upload nito yung tungkol dito. Meron na po yung SH Monster Art at saka yung tinatawag nilang Super 7, ano, yung Godzilla Ultimate Super 7. Ito kasi yung mga maglalabas ng talagang detailed at malalaking model ng Godzilla. Pero yung Super 7, October pa ito magre-release at alam ko free delivery daw yan dito sa Pilipinas, ano, pagka pinadala rito. Pero yung SH Monster Art, nag-release na po sila at talagang detailed at kuwang-kuha kung ano yung nasa movie. Pero doon sa mga nagtitipid, meron pa kasing lumabas na isa pang model ng Godzilla, although ito yung hindi nagmo-move yung part. Yun po yung bibigyan natin ng review. Kasi meron nang nilabas yung Bandai noon. Ito Bandai din to, no? Pero may nilabas din yung Bandai noon, yung Toho. Ito yung Godzilla na maliit siya, tapos walang nagmo-move part, as in action figure lang siya. Tapos meron itong tag, no, nakalagay doon sa kanyang leeg, ano. Tapos may karton na tag ito. Ito yung unang release. Ito yung pinakaunang release at nung makita ko ito sa Shopee, napakamahal po nito. Maliit lang ito pero maabot ito ng 2,000 sa mga kagaya natin, hindi naman tayo mayaman, ay mahal na po yun sa ganong klaseng laruan. So, ito, mas mura, nakita ko po ito sa Shopee. Kaya bibigyan po natin ito ng review. At talagang mas detailed at mas maporma kaysa dun sa unang nilabas ng Bandai. At ito po ay panoorin na lang natin, ano, para makita natin maigi. So, ito po ang video. So dito, ipapakita lang muna natin yung ating mga basihan. Ito yung gawa ng NECA Godzilla na 1985. At ito naman yung Godzilla Earth. Ito naman yung Monarch Godzilla, yung latest, no, yung naging red. So ito yung mga product ng NECA. Yung sa gitna po, hindi yan, no? So ito po siya, no? Movable po ang mga parts. At ito naman ang ating i-review, ang Godzilla -1. Yan po siya. Napakalaki ng kanyang lalagyan o karton. Simulan natin dito. So makikita nyo rito yung kanyang picture. Attractive po. Kung makikita nyo to sa isang tindahan ng mga toy store at talagang ma-attract kayo dito pa lang sa karton niya, no? Yan po, oh, makikita nyo na naka-drawing siya. Itong kabilang side naman ay makikita nyo na ganito ang forma ng drawing. Yan po, ano, nakayuko po dyan si Godzilla. Sa kabilang side, makikita nyo yung colored. Ito po yung kanyang figure. Makikita nyo po dyan yung -1 at may sulat po doon ng Japan. Gawa siya ng Bandai Namco. Yan po, ano, Bandai.
Ito po ay made in Vietnam, kaya yung nakasulat na title na kulay red ay di natin alam kung Vietnam or Japanese writings. Camera natin na siya po ay certified ng Toho. Ayan po, mababasa nyo sa baba. Pakibasa na lang. So ito po yung pwedeng front view or back view. Ito naman yung kabilang side. Makikita nyo dito yung pagka-detail sa drawing pa lang. Pero yan din po yung nasa loob ng kahon. So ito yung ilalim na part ng box. Makikita nyo yung nakalimbag na iyan, nakasulat. At ito naman yung ibabaw na part ng box. Okay, so ngayon ay pupunta naman tayo sa inner part o yung loob. Dahil tapos na tayo dito sa kanyang box. So ito po, binubuksan na po natin at makikita po natin dito yung manufacturer. Yan po yung manufacturer na licensed ng Toho para gumawa ng mga ganitong action figure na katulad ni Godzilla. Sapagkat ito po ay pag-aari ng Toho o yung copyright. So nga pala, ito po ay binili ko sa Shopee sa halagang 1,000. Mas mura po ito compare dun sa unang nilabas na maliit na figure at medyo hindi masyadong pulido, ngunit umaabot ng 2,000. So ayan po yung laman at kukunin na po natin yung laman sa loob na si Godzilla. Mapansin nyo po ay halos yung kabilang side wala at iyon, wala pong laman to, wala. At eto po si Godzilla -1. Siya po ay nakabalot ng plastic at silyado para talagang makita natin na ito ay bago. Yan po. In fairness dun sa seller ay napaka-protected yung ginawa niyang pagbalot. At kagaling, wala pong damage ang karton. Yan po. Kasi yung ibang seller pag nagbenta ay wasak-wasak na yung karton. So gugupitin na po natin para mailabas na natin ang ating Godzilla -1. Yan po. Yan, tuloy na lang. At ilalabas na natin siya at mamimit niya na yung kanyang mga bagong friends na nasa likod. Ito po ang ating Godzilla -1. Alisin po. Ito, meron po akong nakita something dito. Sa kanyang bot. Mukhang, kasi medyo nakaliyad po siya. So, kailangan yung stand na yun para maging angas yung pagkakatayo. Ito po yung kanyang mukha. Ayan, kitang-kita naman, na detailed yun, mata. Kitang-kita po yung medyo hindi kuha dito sa camera, pero sa personal makikita nyo po yung pilog ng kanyang mata, yung pagkakakulay sa mata na kulay puti, at pula yung kanyang bibig. Kitang-kita rin yung pulido ng pagkakalagay ng kanyang mga ngipin, at ang kanyang itsura talagang bako-bako. Yung buhok niya o yung spine niya sa ulo ay detailed din. Kahit yung mga palikpik sa likod ay talagang tusok-tusok na makikita nyo na eksakto dun sa movie na mapapanood nyo. Kanyang buntot, ganun din, at may kulay rin yung kanyang kuko, kulay brown. Yan po. Yung kanyang mga balat ay talagang higit na mas bako-bako kaysa dun sa Godzilla 85 na yun, yung nasa likod. Hindi masyadong bako-bako at mababaw yung kanyang pagkakabako-bako. Ito ay talagang monster na monster ang dating kahit sa balat. Yun po yung sa parteng ulo
yung alignment nung butlig-butlig niya sa ulo. Ayan po, kitang-kita nyo, no? Kahit yung leeg niya, makikita nyo na halos detailed na. Halos kaparehas na nung HS Monster Art yung nilabas. Ayan po yung ulo, parehas na parehas din po sa movie. Wala pong pinagkaiba. At yun lang, wala ho siyang movable part. Isa po siyang action figure na pan-display at wala pong movable part na kagaya ng ginawa ng NECA, yung Super 7 at ng yung HS Monster Art, na ang kanilang action figure ay movable, maipoporma mo. Yan po, ano, yun yung kanyang leeg. Yan po yung kanyang muka. Pasensya na po sa camera at hindi ho natin hindi po masyadong malinaw ang ating camera. So mamaya hanapin natin yung kanyang tatak o yung trademark. Siyempre lahat ng laruan meron yung trademark. At ito naman yung sa gawing likod. Makikita mo kasi yung mga original talagang sharp yung pagkakatusok. Yung iba kasi ay hindi, ano, basta meron lang siyang palikpik pero hindi ganyan ka-sharp, hindi masyadong matulis. At parang nag-iibang Godzilla tuloy. At hindi siya kagaya ng Godzilla -1. Yan po yung kanyang buntot. Ayan po. Kagaya nito, talagang salabat yung tusok, talagang kuhang-kuha yung nasa movie. So eto naman yung stand kung paano dito siya ilalagay at hindi mukhang nakatangila. So itatapat natin sa kanya si NECA Godzilla at kung makikita nyo, no, ito si NECA Godzilla 1985. At ito naman, isang ito ay si brand ng Bandai. Maskulado yung isa. Mukhang matibay ito, no? At hindi siya basta-basta made-deform. So ngayon titingnan natin yung trademark. Mostly kasi nakalagay sa kanyang mga talampakan. Yan po. Pero mukhang wala pong nakasulat. Pero dapat lahat ng laruan meron yan. Wala ho makita rito sa paa. Yung isang Godzilla ko kasi makikita mo ang kanyang trademark na nakatatak sa kanyang mga talampakan. So ayun, parang may nakikita ko sa gawing buntot. Ayan po, oh. Ayan, nakasulat ay, kung inyong mababasa sa screen, Toho, ano, from gawang Vietnam po ito, no, na certified ng Toho. So ito po ay original, legit po ito na original. Medyo hindi ho mag-zoom in yung ating camera para mabasa yung mga letra por letra. Try natin ulit, ano, zoom natin. Pa rin. Pero dyan po natin makikita yung trademark. So ito po ay original. Ayan po, no? May mababasa po kayo dyan na Toho Ltd. Ayun. Sana nababasa dyan. At so eto na po siya. Meron na po tayong bagong action figure para sa ating koleksyon. Oops.
Yan po, halos magkakasinlaki sila, no? At matikas ang forma nitong bago nating Godzilla, ang Godzilla -1. Kita nyo naman, so kumpleto na. May mga inihanda na tayo dati. Ito po yung kanyang flyers, yung imported po ito from Japan. Ito yung poster niya. Yan, na-frame po natin at kumpleto na po ang ating collectible item. Huwag niyo pong sisiraan yung karton kasi isa po yan sa mga priceless, kumbaga, ng isang laruan kung kayo po ay kolektor. So, na-review na po natin, sana nagustuhan nyo at nakita nyo yung pagkakaiba nito dun sa ibang mga inilabas ng mga toy maker, tungkol dito sa Godzilla na ito. So, sana kahit papaano nakapagbigay tayo ng konting tip. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, kita po tayo ulit dito sa channel na ito.